Hindi man nila ipilit, pero makakasuhan sila kasi kundi ng batas. Iyon. Tapos yung 125 million ng confidential fund ng Office of the Vice President, no, kina-question na sa Supreme Court. No? Kaya sabihin, unconstitutional yun. Di ba? So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Pero confidential fund. Kasi yung confidential fund po, sa mga hindi nakakaalam, is mga pera na hindi na po yan i-audit. Walang resibo kasi nga confidential kung paano ginastos. So meron din kung link doon sa Nepal, no? 5.6 killer earthquake po yan. Hindi po Ate Shinay, Miss Luisa, Miss Terry, ayan, Ate Judy. Kamusta daw po tayo lahat dito from Ate Shinay? Ay, mabuti naman. Ay, itapatin mo naman yung ano natin. Kung pumasok din kay Gina, 55 yan. Mamaya. 50 ba? 50. Wala. Hello, Ate Shinay, kamusta ka dyan? Nasaktan ako sa post mo, Ate Shinay, ha? Ano ba yung nakalibalikan ko? Parang ako yung pinaparinggan niya eh. Diet na daw siya. Pero nagbago ang isip nung makita yung ulam. Ate Gina yan. Joke. Natawa ako. Sabi, sana taon akong mababaksa. Yun talaga. Minsan ganun mga senyales. Pero ingat ka po dyan, Ate Gina. At salamat po sa always, no? Tatanong, nanonood. Ay, gusto ko yung mga tanong niya. Tanong yung inosente ka. Ito yung Gina. Siyempre, yung mga alam na pagtatawanan ka. No? Kasi, sabi nga nila pag ikaw nagtanong, 5 minutes kang tanga. Kasi nga, mayroong mga taong nakakaalam na yun. Sasabihin sa'yo, tanga-tanga nito. Para yun lang, di pa alam. Pero, matapos ang 5 minuto, alam mo na yung sagot. So, kung mananatili kang tahimik at hindi ka magtatanong, habang buhay kang tanga. Okay. So, yun po yun. Yes. Kahit tapos ang pagbibilang naman, sa eleksyon naman tayo, no? Meron namang pinatay pa rin. Kahapon naman po sa Pasay. Sa Pasay. Papanalong bagong kagawad. Babae pa naman. Kita niya pagka ganyang election related. Kaya, di talaga no? Kasama siya Tata Bert sa politika. Kaka-file mo lang, ikaw pa na-elect, ngayon kahit elected. Pero congrats po sa lahat ng mga nanalo. Yung kakilala natin ang taga Mandaluyong si Yeye. At ang kanyang kamalaing gamit nanalo muli. Pati si Yeye nanalo rin. Wow, Nanalo ng kagawad. Kagawad si Yeye. Tapos, barangay captain yung father niya. So, hindi siya nanalo konserbi ko. Si Yeye ngayon. Tumakbo konserbi yun. Konserbi ng bayan. Congrats po eh. Yeah. Yay, ngunit. Ayan. Sa gera naman po, no, yung sa Ukraine, may birthday ng isang head of chief ng military. Head of naman, chief. Basta head po siya, or chief ng military. Birthday niya, tinatawag niya natanggap ng regalo. Yung isa doon, bomba. Patay po siya, tapos injured po yung anak niya. So, Hindi nila chinig. yung nasa mo, parang dapat na, knowing na. Nasa gera sila. Na-excite kami ni binuksan na regalo. Nakalimutan. Kaya po si Direk, birthday ko sa Biyernes. Uy. Hindi ko siya tatanggap ng regalo ng kakahon, nakasobre lang. Yes! Uy, Happy good birthday. idea. Happy birthday! Ba, basta ako, nagbigay lang ako pa-birthday. Baka offline tayo. Sobo tayo pala. Yes. Thank you po. Happy birthday in advance, Direk. Lawrence. So, ano ba? Ano ba mga kwento? Ay, kanina lang dito sa office ni Linda. Nakapasok yung isang malaking paniki. Ikot, nagtakbuhan sila sa labas. Pati yung aso, nagtakbo rin. Asan na yung panig eh? Wala, gusto ko na sanang panuin ang dakmain.
Ang problema, baka may rabis din ba ang ano? Meron. Oh, yun ang tinawag. At, teka no, asa na? Nakalabas na. Dito lumabas. Di ba kalabas sa bintana eh? Sumabay din. Kasi aso. Kasi ikaw, Eh, hindi, sa loob. Kung gusto ka sana paluin lang ano, problema wala namang kasalanan to. Bakit ko papaluin? From Ate Gina, akala mo panaginip lang pero dilat mata mo at nasigaw ka at try galawin ang katawan. Ay, sorry po. Sino ano patawag kapag natutulog tapos dilat mata pero di makilos ang katawan. Sumisigaw ka pero di ka marinig ang katawan. bangungot po yun. Bangungot. Hindi, may kilos ang katawan. May Binabangungot ka nun. So, anong bang pwedeng cause sa inyo dahil mabusog ka? Sa Dahil English, sleep paralysis yun. So, paralysis, no? Ano bang mga dahilan nun, no? Eh, marami. May pwedeng medical, no? Pwedeng bangungot nga, no? Nananaginip ka. Sleep paralysis sa English, bangungot sa Tagalog. From Miss Lizelle Manzano. Miss you, Senor, watching here in Pangasinan. I miss you po. Sino daw yun? Miss Lizelle Manzano. Miss Lizelle. May mga nagtatanong, no, ang pangit daw ng audio natin. Actually, wala po kaming magawa. Kasi po, kailangan, pag yung mga bibong phone, yung mga, hindi talaga sila bibo. Hindi bibo, di ba? Hindi bibo. Kasi yung mga Samsung at saka iPhone, pag nire-review naman natin, okay naman. Di ba? Yes. Pero sila, nag-ano, kaya mag-switch na po kayo. Hindi, sa totoo lang po. No, kasi po, pati yung 4G, tsaka 5G, nakaka-apekto na po yun, yung 3G, sinasabi na po, hindi. Kaya po, mag-ipon na kayo. Yan. Para ko nga magparapol ng mga phone, ng e-bike, ng motor, ng lupa. Yan. Parapol tayo kaya, ano? Kaya pa tayo eh. Iisip pa lang. Tama talaga utang mo tatabi. Pagpapasko na. Ayan. Good evening po, Senyor. At ganoon din po sa mga sa akin. Sir Joseph Crisostomo. Hello po. From Ate Gina, kapag pong sobrang pagod, kaya binabangungot, Pwede. Sobrang pagod, maraming nakain kanin, bago matulog. Lahat ng sobra. ang dami pong tumuturo. Dalawa lang naman may ote. Bakit ganun? Kaya pala kayo hindi natotoo sa inyo kasi minsan nananaginip ako. Parang 3 panaginip. Pag gigising ako, nasa panaginip pa rin pala ako. Ako nagdudugtungan ko yung panaginip ko. Kaya lang pag chicks talaga yung panaginip ko, yun nagigising talaga ako. Ako. Sayang din mo yung tuloy. Bakit kaya? Baka para reality. Correct. And then, sabi po ni Ms. Lizelle Manzano, kapatid po ako ni Tess Kunla. Kasi Michelle nga, yan. Oh, si Lizelle. Sino yan? Kapatid ni Tess. Kapatid ni Tess. Sino yan? Paswerte mo eh. Kasama pa yung anak niya na matangkad. Sino nga yan? Ay, Kasi po, kilala ko po, yung anak niya po bi. Bi ba tawag doon? Basta, LGBT. From Ate Gina, habang binabangungot po ako, nagdadasal ako pero hindi ko po natatapos yung dasal. Paulit-ulit lang po sa Our Father at Hail Mary, tapos nilalamig po ako. Parang may energy na gustong pumasok sa katawan ko. Yun nga eh. Kasi maraming factor, kaya merong sleep paralysis o bangungot sa Tagalog. I would suggest huwag kang matulog agad pag bagong kain kasi nakaka-trigger yun. Pag sobrang pagod, magpahinga muna no, bago matulog. No? Ayan. So, ayun lang. Magdasal, ang mga katulong ng dasal. Nakakamatay ba yun? Di ba nga si Rico yan? Di ba? Yan kasi, di ba? Rico yan kasi. Rico yan kasi. Hello, Mamita. Good evening po. Hello, Mamita. Sa ka na, Mamita.
dahil yung TV ko na naman, nagka-problema na naman. Ayaw mag-on na naman yung TV ko. Mga remote. Yun nga eh. Baterya. Baterya ko yung remote ko eh. Sabagay, magto 2 years na yung baterya. Kailangan mo na nagpalitan. Walang nagtanong. Sige, magpaparapoy ka ba daw ng TV? Ako parang Ay, nagpapay. na pala, di palitan mo. Saka ko lang naalala na. Bakit nag-early? Masarap na yun. Hindi, tatanggalin mo yung baterya. Tinanggal mo na yung baterya. Ayaw pa rin eh. Dilinisin mo yung yung kulay green doon sa spring taka sa kabilang terminal. Baka yun. Lagyan mo ng Johnson badge, kuskusin mo. Bubog talaga ako agad. At least, oh, di ba? Yun na, for ilang minutes lang. Na yun, alam. Sira yung TV. Tapos, nag-acid doon na yung remote. So, yung TV ang sira. Itatry mo yung TV, on mo. Direkta. Ay, hindi ko alam kung saan ang pinipindot doon. Kuha ka ng martilyo. Okay mo. Gilid. Kasi nakakalam ko kung saan may pindot. Alam ko meron nga yun eh. Meron yan, tok-tokin mo, martilyo. Kuha mga martilyo. Medyo lakas-lakas mo kasi hindi mararamdaman ng own power on yung pagpalo mo ng martilyo. Seryoso. Tayo naman may problema yung malaking TV. Ano sabi daw? Ano sabi? Hindi servisan. 24 to 48 hours may katawag sa akin. Ayan. Kasi Kasi ngayon mga disposable eh. Ano daw yun, bleeding ang tawag doon eh. Red bleeding. So, meron red bleeding. Okay pa naman, kaya lang, medyo lumalaki eh. So, kita pag black. Pag meron namang wala naman, bleeding nga lang tawag doon eh. Pero, siyempre may warranty. Ang mahal-mahal yun. Oo, nga Ibibili sila natin. natin. Di ba? Ano, opo. Ayos yan. Pupukul siya. Yeah. Okay. Yun, ayaw kong pupukin yung martilyo. Pinadiinan ko na kay Trek eh. Diinan mo. Parang lalo gumrabe eh. Ito ba kapag ko yung TV mo? Hinahanap ka kasi alam ko meron to. Hindi ko makikita. Pupukin mo nga. Hindi yung basta nahuhuli hanggang di pinupukpong. Ang gulo mo eh. Baka mapukpukan namin. Ilang inches ba yun? 43 po? Oo. 40. Oh, Tata Bird, 43 inches ang TV. Tayo, 85. Wow. Sa doble. Opo. Ano na yun, sinihan na yun. Buong ano po eh. Kami ba yun, kita-kita eh. Parang, di ba yung mga outside Ang scene? mahal nga eh. Tapos sira na isang taon eh. Natatawa lang ako eh. Wala nang kwenta talaga. So tali yung unang-unang kong binili oh, hanggang ngayon. Oo, Saka yung malalaki. Ba't nga ba sa inyo gan? Pag mas muma, mas matibay. Kasi yung parts. Kasi dahil yung mga yan, IC na lang eh. So dahil IC, nag-iinit yan, madaling masira talaga yun. Pag nasira yun, sira na. Tapos, buo yung panel-panel. Kumbaga may motherboard, may panel. So yung buong yung pinapalitan. Which is, pag inayos, mas mahal. Bumili ka na lang ng bago. Hindi katulad ng CRT. Parang yung mga lumang kotse. Ay, oo nga. Pag yung lumang kotse, lumubog sa baha, patuyuin mo lang, underwear. Opo. Pero yung mga bagong kotse, pag nalubog sa baha, makamatay ka na, benta mo na yun. Kaso nakakalungkot naman yung bibili, no? Sa mga problema. So, ganun lang yun. Parang mga tao din, yung mga tao noong araw, resilient, no? Matatag. Hindi katulad ng mga tao ngayon, konting problema lang, magsusuicide na. Yes. Yan. Puro stress sila, anxiety, at marami ng problema. Okay? Kasi nga, naging easy life po, comfort na eh. So, yan yung isang malaking problema. Okay? From Sir Joseph Crisostomo, bakit po senior pag umaga nahihilo po ako palagi tuwing pag-isip po? Tingnan mo yung BP mo, obserbahan mo yung blood pressure mo. Baka tumataas during gabi hanggang pag umaga. No? Pero blood pressure yan. O kaya,
pag sa umaga, nagigising ka, naalala mo yung utang mo, yun, malamang yun. Hihilo ka talaga nun. Yan, kung paano mo babayaran. Gigising, hihilo ka talaga nun. Subukan mo, pag marami kang pera, pagising mo, sarap buhay. Kaya ay. Hello po, Ate Vicky. Punsalan. Ay. Ay, Vicky. Kamusta, Ate Vicky? Hello, Mark Kenneth. Balikan ka. Good evening. Kamusta ka Ay, naman? belated happy birthday, Mark Kenneth. Yan. Hindi ka nagpa-shoutout ng birthday mo eh. Oh, Happy birthday. Happy birthday, Mark Congrats Kenneth. pala kay utol mo, no? Nanalo. Kagawan. Sabay kayo tumakbong konsyal eh. Yung ngayon tumakbong kagawan. Congrats po. Ako ikaw tumakbong kagawan. Oo nga. Tama na yung dalawang beses. Hindi, tsaka Oo. citywide yung gusto ko eh. Dapat. Ewan ko nang... Hindi naman sa mini-menos call, no? Kasi kahit maliit na pagsisilbi sa bayan, malaking bagay. Oh. Yes. Sa kanila na, mas bata sila eh. Mga bata yung mga kapatid niya. Congratulations. JV Balikanta. Yung nga palang project natin na Christmas, no, para sa mga bata na yan, meron yan nag-responde kanina na isa. Meron na. Nagpadala ka. Very good. Thank you. Pero God bless you po. tapos malaking bagay yan. Pwede ba pag-itip pangalan o hindi na lang? Pwede naman. Sino ba? Si Tess Rivera. Yan. Ang taga Bikutan. Yan. Ay, thank you, Tess. Tess, ano? Rivera. Kala ko kumula. Ang gulo mo. Tilo pa ka, sukat ng tilo pa, no? Oh, gulo mo. Yan, Tess. Thank you, thank you. Thank you po. Maliit na bagay, maliit bagay. Ano, maliit na halaga, malaking halaga. Ang balak po natin na mag-sponsor po tayo mga bata, ipapasyal natin sa ba? Sa Star City? Star City o sa... Ginawa na natin before yan. Opo, sa ano na rin. Fast food. Yan. Okay. From Ate Vicky, Senyor, sana makasingil po kami bukas. Oh, sige, pray over natin. Puro ka naman sigil eh. Naglagay eh. Puro ka Sige sigil. na lang ba? Yan. Oh, ba? 21 viewers? Madami-dami tonight. O eh, hindi magbasa ka na. Paano ba tayo magbasa? Ayan, nagbabasa po tayo by the chapter. Ayan. Bakit po by the chapter? Dahil po, kung nagbabasa rin naman po kayo ng libro, iumpisa niyo po talaga sa umpisa. Dahil mahirap po yung iba't ibang verses po tayo, iba't ibang chapter, ibang plot na po kasi At higit po natin mauunawaan ang naging takbo ng istorya. Pati na po ang nilalaman ng bawat verses na binabasa po natin, napupulot po natin ang mga mensahe rito at yung mga aral. Ganun po yun. Thank you po. At pag nagbabasa po kami, si Tata Bert po, may mga character po na binabasa dyan. Si Senyor po, musiko si Yahweh. Yan. Tapos ako po, narrator po, at minsan may mga characters din po na binabasa. Voice acting po ang tawag nila. Yes. Pero kay girl ako. Okay, umpisahan na po natin sa unang libro po ng Mga Hari, chapter 16. Isinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu na anak ni Hanani kay Baasa at ganito ang ipinasa. Pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel. Ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam at ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Kaya itatakwil din kita at ang iyong angkan gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Sino man sa iyong angkan ang mamamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso at sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Ang iba pang mga ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Baasa at inilibing sa Tirsa. Ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari. Sinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayon din naman, dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito.
Ang paghahari ni Ela. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. 2 taon siyang naghari at sa Tirza nanirahan. Pinagtaksilan siya ni Zimri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe. Samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirza, pumasok si Zimri sa palasyo at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Simula pa lamang ng paghahari ni Zimri, pinatay na niyang lahat ang buong pamilya ni Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jehu. Nagalit si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabaasa ang Ela sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang ginawa ni Haring Ela ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri. Naging hari naman ng Israel si Zimri noong ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa Tirza sa loob lamang ng 7 araw. Pinalibutan at nilusong noon ng hukbong Israel ang lungsod ng Gibeton sa Filistea at nang mabalita nila ang pagtataksil ni Zimri at ang pagkamatay ng hari. Pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri, ang pinuno ng hukbong. Iniwan nga nila ang Gibeton at kinubkob ang Tirza. Nang makita ni Zimri na mahuhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon. Ay kasama siyang nasunod doon. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa ni Zimri. Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Ang iba pang ginawa ni Zimri, pati ang kanyang pakikipagsabuatan upang agawin ang trono, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri. Pagkamatay ni Zimri, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Umani ng isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pinili ng dalawa. Ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri. Namatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Si Omri ay naging hari ng Israel noong ika-31 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at 12 taon siyang naghari. Tumira siya sa Tirza sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos, binili niya kay Semer ang isang bundok sa halagang 70 kilong pilak. Nagtayo siya roon ng isang lungsod na tinawag niyang Samaria. Hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria. Pumalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Si Haring Ahab ng Israel. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nanirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Hindi pa siya nasihang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon. At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawa niyang rebulto ni Asherah. Ang mga pagkakasalang ginawa niya higit na masama sa ginawa ng mga hari na una sa kanya. Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel na taga-Bethel ang lungsod ng Jericho. Ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang inuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ang kanyang bunsong si Segu ang naging kabayaran. Sa ganon natupad
ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Saling lahi na lang po yan, no? Tungkol po sa mga hari. Again, ulitin ko po, no? Noong araw po, wala kasing hari. Ang naghahari po ay ang Diyos mismo. So, dahil lumingi sila ng hari, ang unang nilang naging hari ay si Saul. Sinundan ni David at Solomon. Yan pong tatlong yan pong tatlong hari na hindi pumunta sa birthday ni Kristo, ipinanganak. Yan po yung tatlong hari ng buo pang Israel at Judah. Yan. Kasi po, pagtapos po ni Solomon, yan, nagkaroon na pong hari at Judah at Benjamin at yung 10 tribes po ng Israel. Yan. Na pinungunahan po ni Jeroboam at Jeroboam. Yan. Ano po yan? Sa Israel po, nagkaroon po ng 19 na hari bago po sila natalo, no? Samaria papuntang Assyria. Ang sa Judah naman po, nagkaroon po ng 20 hari papunta po sa destruction ng Jerusalem, yung papunta po sa Babylonian captivity. Yan. So, yan po yan. So, naging madugo po, no? Ang pinakamaiksi pong paghahari ay kay Simri na 7 araw lang. Yan po ay sa panig po ng Israel, no? Sa panig naman po ng Judah, ang pinakamaiksi pong paghahari ay yung 3 buwan, no? Kay Jehoiakim, no? Yan po yung pang-11, no? Ang malungkot po, no, sa bayan po ng Israel, yung 10 tribe, lahat po na naging hari po ay salbahe. Sa panig naman po ng Judah, no? Meron naman po mababait, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, at isa pong nagsisi. Tapos the rest, masama na po. So, yan po, no? Kung gusto niyo po malaman, babasahin po nila. Ayan. Ayan. So, sa Judah po, no, ang mga, yung masasama mababait. Babasahin mo yung pagkakasunod-sunod. Ano po, yung mababait o yung masasama. Okay po. Sa Judah po at Benjamin, ayan. Ang naghari po ng 17 taon. Ay, 17 taon. Sabihin mo na lang kung sino-sino. Sige po. Ang una pong naghari sa Judah at Benjamin, si Rehoboam. Ayan. Ang sumunod po sa kanya, Kasabay niya si ano? ay kasabay niya po ang propetang si Shemaiah. Ayan. Hindi. Kasabay yung sa Israel na Okay hari. po. Hari na lang, hari. Okay po. Ayan. So, sa Judah po, ang unang naghari si Rehoboam. Sa Israel naman po, ang kasabay niya si Ulitin mo muna yung matapos yung tatlong hari. So, yung pinakaunang hari po, no, ng Israel, yung buo pa po, yan, si Saul, at sumunod po sa kanya si David, at tapos po si Solomon. Ngayon, since nagkagulo na nga po sila, nahati na po O ba't sila nagkagulo? Ayan, dahil kagera sila. Ba't nagkagulo? Ba't naghahati? Hindi niyo po nila alam ang sagot. Ako na po sasagot. Dahil po yan sa pagpatol po ni David kay Betseba at pagpatay niya kay Urias, yan po yung sumpa na ginawa ng Panginoon po kay Haring David. Kalimutan niyo na naman. So, i-recall ko na naman kayo. Okay, Sus Maria Joseph. Okay. Ulit. Ayan. So, ang una pong naghari sa Judah, ayan, ang haring Rehoboam, kasabay niya pong Ayon sa sumpa, maghahati yan. Isa sa Judah, kasama ang Benjamin, at 10. Kasi sinumpa yan sinabi yan 10 at 1 sa Judah. Tapos sumama yung Benjamin dahil yun yung mula sa lipin ng mga Libay. Paano hindi ko kayo kasama sa pagbabasa? Paano hindi nyo alam? okay po. So, ito po ang naghari sa Judah at Benjamin. Una po, si Rehoboam. And then po, sa Israel naman po, si Jeroboam the first. Ayan.
Sa Juda po, ang ikalawang hari si Abiha. Ayan. And then, ang kasabay po, yung naghari naman po sa Israel si Nadab. Ang ikatlo pong hari ng Juda at Benjamin ay si Asa. Ang kasabay niya po na naghari sa Israel, si Baasha. Ayan. So ba yan? Ang ganda yun. Ano po? Ayaw po. Ang ganda yung time. Okay po. Ang kasabay po ni Asa naman po na naghari sa Israel. Ayan. Sabay ni Asa, Kasabay po ni Asa mula sa Juda, si Baasha po na mula sa Israel. Pagkatapos po ni Baasha, si Ela, tapos po si Zimri, tapos po si Omri. Bakit po nagkaganon? Kasi po 41 years po si Asa, samantala po si Baasha po 24 years, si Ea po is 2 years, si Zimri po ay 7 days, si Omri po ay 12 years. So yan po yung kasabayan po ni Haring Asa mula sa Juda, sa mula naman po sa lipi po ng Israel, 4 po na hari ang nakatapat niya po. Okay? Ang ika-4 naman po na mula po sa Juda si Jehoshaphat. Ayan, ang kasabay niya po na mula naman po sa Israel ay si Ahab. Si Jehoram naman po ang ikalamang hari. Ang kasabay niya po mula sa Israel ay si Ahaziah. Ayan. Tapos po, meron pong ika-6 na hari. Pagkatapos si Jehoram mula sa Juda, Ahaziah din po. Pero magkaiba naman po ito. Yan, magkapangalan lang po. Ang kasabay niya po na naghari mula sa Israel ay si Joram. Ayan. Ika-7 hari po ng Juda, si Atalia. Ang kasabay niya po mula sa Israel ay si Jehu. Ika-8 po mula sa Juda, si Joash. Ang kasabay naman po niya mula sa Israel na ika-11 hari na po sila na si Jehoahaz. Ayan. Ang ika-9 hari mula sa Juda, si Amaziah. Ang kasabay niya po niya ay si Jehoash na mula po sa lipi ng Israel. Ika-10 naghari naman po mula sa Juda, si Uzziah o si Azariah. Ang mula naman po sa Israel, ang kasabay niya na hari ay si Jeroboam II. Ika-11 naman po mula sa Juda, si Jotam. Ang ika-14 naman po mula sa Israel, ang kasabay niya si Zechariah. 12 pong hari sa Juda, si Haring Ahaz. Ang kasabay naman po niya ay 15 hari po ng Israel, si Shalom. Ayan. Ang pang-13 naman po mula sa Juda na hari ay si Hezekiah. Ang kasabay niya po mula sa lipi ng Israel na naghari si Menahem. Ayan. Si Manase po ang ika-14 mula sa Juda na naghari. Ang kasabay niya po yung ika-17 hari mula sa Israel, si Haring Pekaya. Ika-15 hari naman po mula sa Juda, si Haring Amon. Ang kasabay niya po si Haring Peka na mula sa Israel. Ayan po. Ang ika-16 si Josiah mula sa Juda. Ang kasabay niya po na ika-19 na po na hari ng Israel ay si Hosea. Ayan po. So doon na po hanggang 19 nga po ang naghari sa Israel. Pero sa Juda po, nagpatuloy ika-17 na po si Bakit? Paliwanag mo muna. Ayan. Bakit? Ano? Nakalagay po dito, nag-end po ng hanggang 19 po na hari dahil sa fall of Samaria to Assyria. Ayan po. Yung ika-17 hari po sa Juda, si Jehoahaz. Ang sumunod po sa kanya, si Jehoiakim. Ang sumunod po sa kanya, Jehoiakim. At ang ika-20 si Zedekiah po. Ayan po. And then pagkatapos nun, meron pong destruction of Jerusalem. Kinapture na nga po ng Babylonia. Okay, so yan na po, no? Inunahan na po namin kasi po wala naman tayo masyadong mababasa kundi yung salin ng mga kwento. No? Pero may mga importante pong hari na babasahin pa rin natin. Ulit po, no? Ang pinaka-importante po, bakit po nag-split? 12 tribes po yung Israel, so naiwalay po yung Judah at saka Benjamin, so 2 tribes po yun. Nung panahon po kasi ng ending ng reign po ni Solomon, no, na naging masama po siya sa kanyang katandaan, ayun po, pinagsama na po yung parusa po kay Haring David dahil po sa pagpatol niya kay Bethsheba na hindi naman yan ang pinakamabigat, kundi yung pagpatay niya sa asawa niya, yung pag-utos niyang ipadala sa gera na si Urias, no? Ayun, doon nagalit kasi
siya po ang nagbigay ng parusa sa sarili niya. No? Na nagpadala ng propeta ang Diyos, na nagkwento, sino yan? Kailangan parusahan natin yan, ang 4 na doble. Which is, yun na po, sinabi ng propeta, ikaw yan. So, kaya yun, hindi niyo matandaan. No? Natandaan niyo. Ngayon lang. Refresh mo. Okay, so, ayun po yun, no? Then, after po Solomon, na naging masama po siya sa kanyang ending, yan na po nahati po, no? Sa dalawang lipi, ang Judah at Benjamin at ang 10 tribo ng Israel. Yan. So, Judah and Israel po ang tawag. From Ate Gina, Senior, napanatili po ba ng mga sumunod na hari ang Ark of Covenant? Pareho lang po ba ng kwento ang nasulat sa Biblia ng Kristiyano at sa Quran? Hindi nga po nagtayo po sila ng mga iba-ibang templo para sa mga Diyos-Diyosan. Yan po, babasahin po natin sa susunod po na Biblia. Tungkol po kay Haring Ahab na inasawa niya po si Jezabel. Uy, hello Jezabel. Hindi mo kilala si Jezabel. Kilala mo na. So, ayun po. Yan po yung anong tawag dito. Yan po yung masalimuot na kwento. Huwag mo kalilimutan yung kwento. Kasi may ugat yan hindi basta naghiwalay. Bakit naghiwalay? Diba? There is strength in number and oneness So, weak point ng Israel at saka Judah yan Kaya nga nasakot sila ng Assyria at saka ng Babylonian. Kasi magkahiwalay sila Diba? So, nanatili sa Judah yung Ark of Covenant kung tinatanong mo. Kasi dyan nga nawala yung Ark of Covenant during the captivity, Babylonian captivity of Judah. From Ate Gina, totoo po ba bubuksan muli ang Fiesta Carnival? Ito po. Sa Cubao yan, sa Cubao. Fiesta Carnival, medyo hindi ko lang alam. May news na ganyan. Pero wala pa naman. Fiesta Carnival? Maganda na pamasyal doon. Maganda? Hindi Noon. Noong araw. Pero ngayon, di ba? Wala na, hindi na. Ang roller coaster ko, gano'n lang. Roller coaster na, bumabaliktad na So, kung itatapat mo sa EK, which is Enchanted Kingdom, Star City, at kahit yung mga perya-perya lang sa tabi-tabi, wala na. Wala na yung Fiesta Carnival. Wala na pumunta. Ang liit ng lugar Ang liit ng lugar. Octopus, walang Ferris wheel doon. So, wala lang. Si Catalan, matanda na Kung wala sa Fiesta Carnival. Tapos, wala nang, doon, ano nga yung meron show sa Pasko, pag Pasko. Oo, yung sa Bed of Silence, no? Yung, Oo, hindi na alam. Ano nga? ano Ano nga sa Cubao? nakalimutan ko rin. Diyos ko, may memory block lang si Tata. Yung mga Oo. animation. O ano? Dati yan dito sa may Santa Cruz, sa may Avenida. Oo, Nakita ko. nalipat sa Cubao. Ano? Ano ba yun? Oh, batas. Yun nga, animation nga. Cubao. Paalala natin ni Tata Bird. Maalala niya. O kayo po mga viewers, baka alam nyo. Hello po, Tita Nati. Ate Tess, good evening po. O Kati Tess, nakikinig Si, yung kapatid mo. si Miss Lizelle. O, 3 letra lang yun. Hindi talaga maalala ng Tata Bird, 3 letra lang yun. Sa Cubao. Pag Pasko. O, bigyan na kita ng clue. 3 letra lang yun. PSC. Siyempre, hindi niya alam yun. 3 letra lang yun. Start with letter. Hindi na mahulaan niya na yun. Isa, 3 letra lang yun. COD daw. COD. COD. Ano yung iba yung COD
COD namin. Oo eh. Ano yung COD nyo? City of Dreams o Call of Duty. Cash Cash, ay, nagpapala. Cash on delivery. Ang tabi doon ang galing. Doon suka. Tatamer, tandaan na yung mag-vitamins B complex na Neonerve. Ibig sabihin ng COD. Hindi, yung cash on delivery dapat. Pinashort Sa Cubao? nila Sa na Cubao? gano'n. Doon sa Avenida pa lang. Tapos dinipat sa Cubao. Ha? Ayun nga. Yun nga. Kasi COD nga. Yun yung Kami nanonood dyan. sa radyo pa rin. May palasebo pa, umakit. Hindi, ano nga yung mga puppet o Animation nga. Tatlong letra na lang, hindi mo pa matandaan. Discovery, lalo na. Kagalawan. Okay, basa. Okay po. Basa na po tayo ng chapter 17. Sinugo ng Diyos si Propeta Elias. Si Elias ay isang propeta. Elias. Elias. Ulit ko. Sinugo ng Diyos si Propeta Elias. Elias. Elijah. Opo. Pareho yan. Elijah. O si Elias. Medyo iba yung dating nun. Sige po. Sorry. Elias. Chapter 17. Sinugo ng Diyos si Propeta Elias. Si Elijah na lang. Sorry po. Talaga di mo makuha eh. Si Elijah ay isang propetang taga-Tisbe sa Sandali lang po ba't sinasaway ko po Kasi po, in our name, no, which is yun po yung sinasabi ko po sa lecture ko, no, sa baba, no. Sound like po yun, there is a power within our name. Yan. There is something connection with God sa ating name. Kaya if it's pronounced wrong, spelled wrong, o basta may mali, huwag po kayong papayag. Naintindihan nyo? Kaya ako po wala akong nickname eh. Kaya po Elias. Hindi po yun eh. Elias po talaga. Elijah po sa English. So, ayun. So, kaya hindi po ako papayag po. No, bilang naniniwala po sa Biblia, natatawagin niya Elias, si Elias. Okay. So, kung di niya po ma-pronounce sa Elias, then call him Elijah. Chapter 17. Sinugo ng Diyos si Propeta Elijah. Si Elijah ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, Saksi si Yahweh, ang buhay ng Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon, hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elijah, Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng kahit sa silangan ng Jordan. May inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elijah ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng kalit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Pinapunta si Elijah sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, Umalis ka rito. Pumunta ka sa Serapta, sa lupain ng Sidon. May iniimpusan ako isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na nangungulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, Maaari po bang makiinom? aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig na pahabol ng sabihin. Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulog na ako ng panggatong upang lutuin niyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elijah, Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh.
hindi ninyo, Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa kapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elijah at hindi naubos ang pagkain ni Elijah at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elijah. Binuhay ni Elijah ang anak ng Juda. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng Juda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elijah, "Anong ikinagagaling ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito po ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?" Akin na ang bata. Sabi ni Elijah. At kinuha niya ang bata, ipinanhid sa taas, sa silid na kanyang kinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito. Yahweh, aking Diyos, inihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elijah at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elijah ang bata at ibinalik sa kanyang ina saka sinabi, Narito ang anak mo, buhay na siya. at sumagot ang babae, "Tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo." Salamat po. Salamat po sa Diyos. Okay, pasensya na po sa pag-correct. Kasi po, mahalaga po ang pangalan. Napakahalaga po. No? Sa mga, nakita niyo po yung mga binigkas po ni Elijah, no? Na dasal, no? So, ang mga pangungusap po ay napakahalaga na dapat tama, lalo na po ang pagbigkas ng pangalan. Kasi po, mahirap po, no? May iba po, lalo na yung mga kilalang mga tao. Si Elijah po kasi po ay isa sa mga hindi namatay sa Biblia. So, hindi po yan basta propeta, kundi piling-piling propeta. Okay. So, hindi pinaulan ni Elijah sa mahabang panahon sa Israel o ni Elias, no, sa Tagalog. No? Hirap lang po siya kasi hindi sera po ito eh. Kaya Elias. No? Okay. So, sa mahabang panahon sa paghahari ni Haring Ahab, actually 3 years yan. No? So, ang ginawa ng Diyos, no, dahil nga siya yung nagsumpa, no, na hindi uulan, magagalit si Haring Ahab na papapatay siya. Actually, pinahanap siya, kaya pinagtago siya sa batis ng Karib, no? Dahil may tubig na maiinom doon sa batis at may magdadala ng pagkain sa kanya. Uwak ang magdadala, no? Uwak! Tapos, hanggang matuyo yung batis, no? So, matapos matuyo yung batis, pinalipit naman siya ni Yahweh sa Sarepta. At doon, naarugayin siya ng isang mahirap na byuda na wala na halos makain. Subalit, no, nagsabi si Elijah o si Elias na hindi mauubos ang kanilang harina at langis dahil yun ang sinabi ng Diyos at hindi nga naubos. No? Ganun talaga magmilagro ang Diyos. No? Noong araw, ganun yun, hindi nauubos, parang magic. Ngayong mga panahon na ito, sa totoo lang po, 25 years po, dami ko pong pinapakain ng pandemya, namimigay tayo ng kabang-kaban ng bigas. Hindi naman tayo mayaman, pero hindi naubos, no? Hindi naubos dahil salamat po sa mga tumutulong po sa atin. Nakakarating po yung tulong ninyo sa maraming pamamaraan at maraming natutulungan po, no? Salamat po. Sa totoo lang, sa 25 years, ang dami nating pagkain, hindi nauubos, no? Nagtataka nga sila, long table tayo, pero ang daming pagkain, hindi na maubos, no? Minsan kahit konti ulam, okay lang, di ba? Nabusog naman lahat, no? So, ayun po, nung unang panahon po, walang paggagalingan. Pero sa panahon po ni Kristo, yung pong miracle of 5 loaves, ano ba? 5 pieces? Ano ba yan? Yung loaves and pieces, no? Yun din yung sikreto. Hindi naubos yung habang pinapasa, yung iba naglalagay.
naglalagay ng isda at tinapay. Yan. So, imbes na kumuha, naglalagay pa. So, yun yung sikreto. Unlike nung unang panahon, talagang may magic. Pero mo yung uwak yung takadala mo ng pagkain. Banyo, di ba? So, para from manna from heaven, no? Iba-iba talaga nung unang panahon kasi nga walang panggagalingan kundi sa langit. Unlike ngayon, sa dami ng tao, we can help, we can do the miracle, no? Kaya po sa mga tumutulong po, parte po kayo ng milagro, kayo po nagmimilagro through you, no? Nagmimilagro po ang Diyos, no? At kung sa amin niyo po pararaanin, sinisigurado namin makakarating. No? Yeah. Salamat po ng marami. So, yun pa, no? Sa ikalawang tagpo po, namatay yung anak ng byuda. Yan. At tinanungan niya si Elijah o si Elias na kung kaparusahan ba yun, no? So, ang ginawa ni Elias o Elijah, kinuha niya yun at dinasalan niya. Mali po yung title ng Biblia po. Yung title po nun, binuhay ni Elias. Ano nga ang title? Binuhay ni Elias. Ayan. Binuhay ni Elias, ang anak ng byuda. Mali po yun. Actually, yung pong gumawa nun ay makabagong panahon na po. Yung sulat sa Biblia po ay hindi po gano'n, no? Tuloy-tuloy po yun, no? Nilagyan lang po ng title po yun. Palagi ko po sinasabi po, no? Binuhay ni Yahweh ang anak ng byuda matapos dasalan ni Elias. Yan po ang totoo. Hindi po si Elias ang bumuhay sa anak ng byuda. Mali po yung Biblia na pinanggalingan po nito. Sali na po yan eh. Nilagyan nila ng mga title eh. Yun daw yung buod, no? Binuhay ni Elias o ni Elijah ang anak ng byuda. Mali. Dahil po, ibig niyo pong sabihin, si Elias po ang may hawak ng mga buhay natin. May kakayanin siyang ibalik ang buhay ng mga namatay. Wala po. Tanging Diyos lang po ang may kakayahan noon. Kaya po, yung po yung dapat, no? Binuhay ni Yahweh ang anak ng byuda. Hindi po ni Elijah o ni Elias. Kasi po, nagdasal si Elias at dinapaan niya ng 3 beses ang bata. At ibinalik ni Yahweh ang buhay ng bata. So, sino ang bumuhay sa bata? Yahweh. So, yun po. Ano po ang kahulugan ng pangalan ni Elijah? Ano daw kahulugan? Actually, yung mga kahulugan po ng pangalan po, hindi na-write na lang po yan kung ano po yung ginawa, no? Ginawa ni Elijah, yan. So, ayun po yung ano. Pero ako kasi, hindi ako masyadong naniniwala dyan eh. Ang sabi po, ang meaning po nun eh, Jehovah is my God, no? Eli. Ah? Eli, di ba? Eli means God. Something like that. So, ayun. Yan. So, kinikilala si Elijah miski ng Hudyo, ng Kristiyano, at saka ng Muslim. Yan. So, yun. Kasi bumuhay din siya ng patay, sabi. Pero sa totoo lang, bumuhay doon Si Yahweh. si Yahweh. Parang ako lang yan eh. Di ba? Pangarap ko ay makapagpagaling kahit isa. Di ba? Maraming nagtataka nun eh. Bakit? Pag naninilit, tataka. Wala ko na. Ang dami mo na napagaling, di ba? Hindi po ako. Hindi ka na maintindihan talaga, no? Yan. O, sige, ano tanong nyo? Hindi po ako nagmamagaling po, ah. Hindi po ako nagmamagaling. Tinatapat ko lang po, katulad po ng pagbigkas niya. Anong bigkas mo? Elias. 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 Elias yan, diretso, kaya Elijah. So, paano ka mahirapan, Elijah? So, ano po yung tanong po ninyo, no? So, yung pa po ni Elias po yung lugar, yung Israel, na hindi uulan. Actually, 3 taon po yun nagkalahati. No? Hindi nga ulan, no? Nagkaroon ng tagto yun. So, sige po, ano pang tanong? Hindi na magandang mga tanong eh. Sa bawat ano po ba, Senyor, yung panahon yan, kunwari panahon na ni Ahab, may katapat siyang propeta. Tapos pag nag-iba na naman po yung hari, may ibang propeta po. Hindi naman palaging gano'n, no? Nagkakataon lang yung propeta,
nabubuhay nung mga panahon na yan. Katulad ni Ahab, no? Ang propeta nila, si Elijah o si Micaiah. No? Yan. So, sa Judah naman, si Simea. No? Mahaba si Simea eh. So, yan. Yan yung propeta nila. Yung propeta, dyan dumadaan yung mga salita ng Diyos. Pero lumalabas po sila sa inyo na bilang tao. Kasi di ba parang hindi alam ko saan po sila nagagaling. Wala. Hindi, alam naman. Tao sila. So, wala nang tanong. Maganda to susunod. Bakbakan to. From Ate Ginay po. Nung binuhay po ni Kristo si Lazaro, ano po ang pagkakasabi sa Biblia? Binuhay po ba ni Kristo o binuhay ni Yahweh? Hindi na po kasi Yahweh po ang tawag po ni Kristo during panahon po ni Kristo. Ang tawag na po ni Kristo ay Ama. No? So, sa makatwid, Ama po nagbibigay po talaga ng buhay. So, yan po yun. From Ate Ginay po. Kayo po ba, Senyor, maaari i-considera propeta ng makabagong panahon? Trumpeta po. Trumpeta. At kami po ni Tata Bert, supeta. Huwag na po ninyong pagkabalahan yung mga ganyang bagay. Diyos ko, huwag na po akong gawin Diyos. Yan. Tapos, ano po, may totoo pong Diyos. No? Ako po dito, salip po, salap po ako, napag-uutusan lang ako. So, marami po. Si Senyor Aguila po, siya po yung reincarnation po ni Santo Niño. Yung gusto niyo maniwala. No? Laking Santo Niño, no? Mukhang hindi ko alam. Iba-iba boses. Di ba? Ano? Yung, di ba sabi yung Senyor, yung pangalan natin ay connection dahil po kailangan taming pagbigkas. Pag sa mga lugar naman po, importante din po ba yung mga lugar? Okay muna. Sagutin ko muna yung ano. Yung dinasal. May tanong si Gina, di ba? Yung kailangan. Okay. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo at pinakinggan mo ako. Alam ko na pakikinggan mo ako. But ito po, pinagdadasal ko, no, na yung paniniwala ng mga taong narito ay palakasin nyo. Yan. So, kaya tinawag niya na si Lazarus, na Lazarus, come out. Yan. Yan yun. So yun yun. Ama ang tinatawag niya. Yan. Ulit. Anong tanong? Yun, Senyor. Pag sa pangalan naman po ng lugar, may ibig sabihin din po ba yun? Yung mga lugar, wala namang masyadong halimbawa, may nangyari doon sa lugar na yun na yung ipapangalan. So, yun lang yun, para ma-commemorate, no? Hindi katulad ng pangalan natin. Yan yung, tatandaan mo yung si Kristo, no? Sinabi ng Espiritu kung ano yung ipapangalan sa kanya. Hindi naman basta inisip lang eh. Yan. Sabi po ni Ate Gina, sino po yun? Si Senyor Aguila po? Ate Gina. Ano po ba siya? Pwede po nang meron siyang religious group. Puro bayanihan Services. Opo. Salamat po from Ate Gina. Thank you rin po, Ate Gina, sa mga tanong mo. Meron po kayong mga tanong? Ate Gina, ikaw po. Okay, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkatinilig mo ako at alam kong lagi mong didinggin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lazaro, lumabas ka. So, tinawag niya yung ama. Okay? Jade, anong tanong pa? So,
sino bumuhay? Ang Diyos. Ang Ama. Ama. Gulo mo eh. Yung kay Elijah, Yahweh. Yahweh. Okay? Sige. Basa na. Parang hindi kayo nakikinig, no? Hindi nyo matandaan. Hindi lang matandaan. Ayan. Chapter 18. Si Elijah at ang mga propeta ni Baal. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon na ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elijah, Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupain ito. at nagpunta nga si Elijah kay Ahab. Napakatindi noon ng tagutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, na iligtas ni Obadias ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungin. Tig-5 ang bawat pangkat, at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, Tayo na. Kalugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo ro ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka. Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elijah. Nakilala niya ang propeta, kaya nagpatira pa siya at sinabi, Kayo nga ba yan, mahal na propetang Elijah? Ako nga, Sagot naman ito, pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako. Ganito naman ang sagot ni Obadias. Anong pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos. Hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon, pinapapunta ninyo ako sa kanya para sabihin narito kayo. Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako yung malis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungin. Tig-5 bawat pangkat at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapapunta ninyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo. Tiyak napapatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elijah, Saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Hinanap nga ni Obadias si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinapasabi ni Elijah. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elijah, ay sinabi nito, Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh, at ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahe ni Baal. Ngayon, tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Sagot ni Elijah. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elijah at sinabi sa taong bayan, Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elijah. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh
Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sinabi naman ni Elijah sa mga propeta ni Baal, Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami! Sigaw nila. Samantalang kasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elijah. Sabi niya, Lakasan pa ninyo! Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya't kailangang gisingin. lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang ugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-umulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elijah sa buong bayan. Lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa ng altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balting tubig. Isinalagsan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at itinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. ganoon nga ang ginawa nila, Buhusan pa ninyo. sabi ni Elijah. At binuhusan nila. Isa pang buhos. Utos uli ni Elijah. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elijah sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din, nagpapaba ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang nakita ng mga taong nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos! Iniutos ni Elijah, Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elijah sa batis ng Krison at pinagpapatay doon. Sinabi ni Elijah kay Ahab, Lumakad ka na. Maaari ka ng kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elijah sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, Umakyat ka at tanawin mo ang dagat. umakyat na ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko. Utos ni Elijah.
Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulam kasi laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka. Sabi ni Elijah. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya ay hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elijah ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elijah ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Oh, di ba? Ang ganda. Malapos ang 3 taon, no? At kalahati, nagtuyot. At saka yung pagtatago. Takot si Elias papatayin siya dahil siya ang sumumpa Pinalabas na ng Diyos si Elias para harapin si Haring Ahab. At lumabas naman siya. So nakita sila ni Obadiah nang matapos hatiin ni Haring Ahab ang pangkat nila, no? Para sa paghahanap ng damo ay papakain sa kanilang mga alagang hayop. Subalit nung makikita nga ni Obadiah si Elias, no, sinasabing sabihin kay Haring Ahab na nandoon siya, ayaw, no? Kasi alam niya, papapatay siya ni Haring Ahab. Pagdating niya doon, wala kasi nga nagtatago si Elias. Sabi niya, hindi, makikita niya ako dito. So eventually, no, naniwala na din si Obadiah na naniniwala naman kay Yahweh. Patunay, 100 propeta ang kanyang iniligtas during sa panahon na pinapapatay ni Jezebel ang mga propeta. So maraming propeta, no? 100, pero yung 100 yung propeta. So, nung nakita na sila, hinamon ni Elias si Haring Ahab at yung 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah sa pamamagitan ng pag-aalay ng toro, no? So, nauna na yung mga propeta ni Baal at ni Asherah na nag-aalay, no? Subalit wala nangyari mula umaga hanggang tanghali, no? Sinugatan na nila yung sarili nila, kumbaga nagpadugo, no? Para magkaroon ng apoy. Subalit parang bingi, no? O hindi nakikinig, kaya nga inasar baka naman natutulog, baka naman namamasyal, baka naman nag-iisip. Inaasar na ni Elias, no? Ni Elijah yung mga propeta, no? Mula umaga yun hanggang tanghali, walang apoy, no? Sumunog sa toro na inalay ng mga ano. So, dumating na yung panahon na kung saan, bandang hapon na, no? Bago mag-alas 3, no? Si Elijah o si Elias naman ang mag-aalay, no? So, pinalagay niya yung mga, naglagay siya ng altar na bato, no? 12, to represent yung 12 12 tribes of Israel, no? Tapos naglagay siya ng mga kahoy at pinatay nga yung baka at pinatong doon. So, partida, no? Partida, 3 beses niya pinabuhusan ng 4 na bangang tubig. Meaning, ibig sabihin, nagbaha. Partida na yan, partida. At pagdating ng alas 3, nagkasal siya kay Yahweh na para maniwala yung mga tao, kailangan magpababa ng apoy, which is nangyari. No? Nangyari, no? Hindi lang basta apoy, no? Kundi tinuyo yung basang paligid, bato, lupa, yung kahoy, tapos nagdinas, pati yung toro, nagliyab talaga, na-consume, no? Sabi sa English, na-consume yung alay ni Elijah, no? At doon, napatunayan ng mga taga-Israel ang kapangyarihan ni Yahweh. Yan. So, tandaan natin, sa mga nagtatanong, no? Sa mga nagtatanong, bakit na naman hindi na naman marunong, no? O hindi na naman nakakaalam ng anong tawag dito? Ng katotohanan, no? Itong mga taong to, no? Bagong, ano na naman to bagong angkan, bagong lipi, no? Ng Israel, no? Kasi, tandaan ninyo, 22 years si Ahab, 22 years si Jeroboam, Nadab, ilang taon? 2 taon, 24 years. So, meaning,
bagong angkan na to, bagong lipi na to, na hindi na nila kilala. Si Yahweh. Kasi pinractice na sila dahil sunod-sunod yung masasamang mga hari eh. Pinakilala sila sa ibang Diyos eh. So, all in all, i-add ko lang yung age ha. All in all, age na itong mga to? Plus 2, plus 24, plus 2, plus 12, yeah, plus 22. So, 84 years. So, 84 years since yung panahon ni Solomon, no? Na nagsimula ipakilala yung mga iba-ibang Diyos, no? So, bagong lahi na to. Hindi na nga kilala si Yahweh. Kaya nga, dito, no? Napatunayan nga nila na si Yahweh ang tunay na Diyos. Kaya nga pinahuli yung mga propeta ni Baal at saka ni Asherah at pinapatay. Tapos, kayo na nga, matapos patayin, nagsimula ng umulan. Iniligtas pa rin ni Elijah, si Ahab, no? Pinaalis niya dahil uulan na malakas eh. At 7 beses, no, nag-akyat Manaog papunta doon sa tulok-tok ng bundok, yung kanyang inutusan, bago pa umulan. Yan. So, that is the end of So, kung may tanong kayo, tanong kayo. Yan. Wala kayong tanong. Ako na naman magtatanong sa inyo. Mamote na naman kayo. Kayo naman tanong. Pag ako nagtanong, mamote na naman kayo. Yan. Tanong kayo. Kahit ang tanong. Ako na magtatanong. Tagal ko magtanong. Sige, tanong kayo. Pwede, Sina, may tanong po kayo. Tanong kayo, wala kayong tanong. Ha? May tanong. Huwag kayong mag-isip ng mahirap na tanong. Magtanong kayo nang galing sa tangang-tanong lang. Mga tangang-tanong lang. Ano kaya yung mga ginawa naman ng mga itong nila yung sinasaba si Baal sa Asherah sa buhay nila? Ano kayang mga Ano yung naging epekto. Alam mo kasi, yung belief, no? Yung belief, talagang malaki na itutulong yan, no? Kahit maniwala ka nga sa ipis, eh. Halimbawa, naniniwala ka sa ipis. Matatakot ka sa ipis. Naniniwala kang sa ahas na nakakatakot. Takot ka sa ahas. So, yun yung epekto. Kung ano yung paniniwala mo. But the truth is, ano ba yung ahas? Yung ahas, takot sa tao. Kaya rin siya nanunuklaw pag nasusukol. Pero never yan lalapit sa tao. As in, lalapit sa tao. Nasusukol lang yan. Lumalapit siya sa tao para maghanap ng kakainin. Pero never yan lalapit sa tao para makipag-inkwentro. Okay? So, lahat naman ng hayop ganun eh. Lalapit sa tao para maghan. Katulad ng oso, kaya niya kainin ng tao. Ang leong, kaya niya kainin ng tao. Yung ahas naman, hinahabol lang yung mga daga. Yung mga hayop na maliliit. Ba't naiinkwentro nga ng tao? So, yun yung paniniwala. Pag ikaw naniwala ka sa isang bagay, nakakatulong yan para magkaroon ng mga bagay-bagay kasi what mind perceives, yun yung nangyayari. Pero, pag totoo yung paniniwala mo at tama yung paniniwala mo, malaki yung epekto. Malaki yung epekto. Halimbawa, si Baal, naniniwala sila may milagro, wala nga dumating kasi there is no Baal at all na magbibigay ng apoy. At ito si Elijah, sinasabi niya si Yahweh, kaya niyang gawin lahat ng imposible. At ang patunay sa imposible yun, binuhusan niya pa nga ng 4 na bangang tubig na 3 beses para sigurado makukonsume yung alay. So, yun yun. So, maganda yung tanong mo, ano yung nagagawa ni Baal at saka ni Asherah? Malaki. Katulad din ng ipis, takot ka sa ipis, lumilipad-lipad lang, kaliit-liit, takot na takot, tumatakbo malalaking tao. Ipis lang yun. Kaya ako, katulad ko, hindi ako takot sa ipis, papatayin ko lang yun. So, that makes yung belief system works. Pero, merong katotohanan. Ano ang katotohanan? Ulitin ko, ano ba mga epekto nun? Yun yung tama. Ano ba epekto ni Baal? So, sa makatwid,
there is no such thing as a powerful Baal, but there is such thing as a powerful Yahweh. O, ano tanong nyo? Ako magtatanong sa inyo pag wala akong tanong. So, pero yun sila, kasi yun yung tinuro na ng mga ninuno nila sa 84 years. Siyempre, pinanawalaan na nila si Baal. So, kasalanan po ba nila yun na hindi nila alam? Kaya nga hindi sila pinatay. Okay? Kaya nga sila yung naging witness sa labanan between Baal believers at saka Asherah prophet. No? At ito si Elijah, propeta ni Yahweh. So lahat ng taong bayan na tinuruan ng mali ay hindi naman pinarusahan. Bagkus silang inutusan para patayin ang mga peking propeta. Okay? It is because anything that you don't know that makes you know sin. Naintindihan nyo? Kasi nga, kaya nga binilang ko sa inyo ilang taon. So bagong lahi na ito ng mga Israel. Hindi ito yung mga matatandang Israel. Kundi ito na yung tumanda sa maling paniniwala. Kaya po napaka-importante po ng tamang paniniwala. Kasi pag mali po ang paniniwala ninyo, wala po kayong nakukuwang katotohanan. Halimbawa po ako po, sa buong buhay ko po, hindi po ako nagutom. Hindi po nauubos ang pagkain ko. Kahit anong pamigay ko ng pagkain ko, kahit gano'ng karaming pakainin ko, hindi po ako nauubusan ng pagkain. Yung po ay katulad po ng milagro ni Elijah na pinadala sa uwak at saka yung hindi nauubos na harina at langis o mantika. Ganon din po sa akin. Ngayon, sa pamamagitan naman, hindi mo milagro yun eh. Milagro yun eh. Bigay ng mga tao yun sa'yo. Yun nga po, exactly ang milagro in different form. People, nowadays, yung God po, gumagamit po ng tao, hindi uwak. Hindi uwak ang gagamitin niya, kundi tao, para tumulong, para tayo ay makatulong. Nag-evolve na po from uwak, po to tao. From never-ending paglabas po ng mga pagkain, to mga tao, na siyang tutulong at naniniwala sa paggawa ng kabutihan. Nag-i-evolve po yan. Oh, ano pa tanong nyo? Ang tanong? Ako magtatanong. Noong mga panahon niya, nasaan na yung mga Levitang pare? Bakit hindi nila na-preserve yung paniniwala kay Yahweh? Actually, yung mga Levitang pare naman, kasi kung ano yung utos ng hari, yun ang masusunod eh. Okay? So, wala naman nabanggit yan, pero I will assume, no, yung, halimbawa lang po, no, hindi naman po sa, marami po tayong pari ngayon, no. And you can differentiate yung magaling na pari sa hindi magaling na pari. Aminin po natin yan, may magaling na pari. Nabibigyan ka ng homily na napakaganda na magagamit mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. At may mga pari naman na, Diyos ko, magbigay ng homily, matutulog ka at walang katuturan, no? So, yun po yun. From Joseph of Manawag, bakit po iba't ibang relihiyon po samantalang iisa lang po ang Diyos? Okay, iba-iba po ang pinaniwalaan natin dahil sinabi rin po ng Biblia po yan, no? Si Ismael at saka si anak po ni Abraham at saka si Isaac, nahati po yan, no? Tapos po, yung Kristyanismo nga po, yung Hudyo po, doon po nanggaling ang Kristyanismo, yung Hudyo mismo, hindi po naniniwala sa Kristyanismo, no? Mabuti pa nga yung Muslim, naniniwala kay Kristo. So, iba-iba po ang paniniwala ko. Yung tatlong yan po ang pinakamalalaking religion. Pero iba po yung mga Buddhist na sinasabi naman nila hindi sila religion. So, ganito po ang religion po. Ano ba talaga ang religion? Ang religion po ay sinuserve po yung purpose na gusto ng kalipunan ng mga tao. Kalipunan ng mga tao kung ano yung gusto, kung ano yung madali para sa kanya. Actually, yun lang po yung totoo. But the truth is, isa nga ang Diyos, ayon po sa sabi nyo, kasi po ang religion po, sa totoo lang po, nowadays, no, may kinalaman po sa salapi o sa pera. Mas maraming membro, which is yung po ang sinasabi po nila, kaya sila yung kaligtasan, mas malaki ang donasyon, mas malaki ang pera nila. Kaya po, sabi nga nila, ang pinakamayaman daw, ay ang relihiyon, which is totoo po yun. Yan po yung pinakamayaman dahil po sa mga donasyon. Kaya ako nga po, sabi ko po, hindi ako tatayo ng relihiyon. Ituturo ko lang po na iisa talaga ang Diyos sa pamamagitan po ng gamutan po ng patunay. May Iglesia ni Cristo ngayon, no? Na gumaling, no? From
magdadialysis, hindi nagdadialysis, nakakatuwa. Suot niya na po, rosary na bracelet, galing sa'yo. Sa Manawag, binili kay Direk. Joseph, suot-suot niya, Iglesia ni Cristo yun. Diyos ko po, nahihibang ako eh. So, pero yung po ay isang patunay na iisa lang po ang Diyos. Bakit siya gumaling? Kung ang Diyos ko po ay Diyos po ng Katoliko. So, kasi nga iisa ang Diyos, no? Ang relihiyon, ginagamit lang yan ng tao to serve yung purpose niya. Which is pera-pera na lang talaga yan. From Ate Ginay, ibig sabihin po, tapos na ang sumpa sa lipi ni David sa panahon nila Elijah? Hindi po. Patuloy po ang sumpa po dahil sa mga hari, no, na hindi po susunod. Lahat po ng hari po ng 11, no, matapos po si Solomon na nabanggit, sa lipi po ng mga 10 tribo ng Israel, no, hindi po mabuti. Mabuti pa po sa Judah at Benjamin, no, ang 20, no, sa 20 hari nila, 8 po doon ang mabait at 1 po ang nagbago. So siyam, 11 po doon ang masama. So halos 90% po mabuti. Hindi po katulad sa lipi po ng Israel, lahat po masama. From Section Narvaez, follow up po tungkol sa relihiyon. Okay lang ba na di magsimba ang mga tao basta naniniwala lang daw sila sa Panginoon kahit sa bahay pwede na lang sila magdasal? Maganda po yan, tanong po niya, no? Maaari bang wala na relihiyon, wala na simba? Ako po, ito po ang sabi ko po sa inyo. Tuwing Martes po, kasama ko po itong dalawan to na nagbabasa ng Biblia. Pag tinanong ko po, hindi nila alam eh. Hindi po nila alam. Nakatulala po sila. Kailangan i-remind ko. Paano po kung kayo lang ang magdadasal? Paano nyo po makukuha po ang mga tips? Kung paano nyo po maiintindihan po ang buhay po para malapit sa Diyos? Paano po kung wala kayong relihiyon? Paano po kung wala po kayong gabay? Paano po kung wala po mag-aakay sa inyo? Paano po? Sila nga pong dalawa po si Tata Bert po cum laude. Ito po ay sumama kung saan. Matatalino po yan. Pero nakakalimot po tuwing Martes po, kasama ko pong bumabasa yan. Tuwing Martes po, kasama ko po yan sa paliwanagan. Pag tinanong ko po, hindi po nila alam ang sagot. Parang tulala, parang ngayon ko lang po sila nakasama. Nagtataka po ako. Isa po sa patunay yun na napakahirap pong pag-aralan po. Ako lang po kasi, ba't ko po tanda? Kasi po, ang talino ko yung nanggagaling sa Diyos. At naaaliw ako sa istorya ng Biblia. Napakaganda kasi ang tawag ko. Napakaganda. Napakakulay. Kaya ang bawat talata ay naiintindihan ko. At hindi ko kinakalimutan kung saan sila nagkamali. Kung saan sila nagpakabuti. Kung ano yung dapat ko sundin at hindi ko dapat sundin. Na hindi nila matandaan. Simple lang yung tanong ko kanina, bakit naging dalawa? Ang hari, isa sa Judah, isa sa Israel. Hindi nila masagot. Tulala sila, samantalang kada Martes, kasama ko sila, pinaliwanag ko na yan, paulit-ulit ko pinaliwanag ang kasalanan ni David at sa uling panahon ni Solomon, kasalanan niya. Paulit-ulit po yan. Iulitin ko po ngayon, pagdating po ng ilang basahan po, hindi na naman nila matatandaan yan. Paano po kung wala kayong relihiyon? Paano kung hindi kayo nagsisimba? Paano po? Wala ang gagabay sa inyo. Kaya ang payo ko po, magsimba kayo. Ang payo ko po, humanap kayo ng magaling magmisa. Kung ayaw nyo naman, pakinggan nyo na lang ako. Pakinggan nyo na lang ako. Hindi ko po kayo ililigaw. Kahit itong dalawang kasama ko po, tulala at ligaw na ligaw. Hindi kami naliligaw. Ba't di nyo nasagot? Isagot lang yun, hindi. Pero doon sa mga aral, sa hindi kami naliligaw. Hindi. Balsot. Hindi nyo masagot kasi nga, ito yung punto ko Kung alam mo lahat yung story ng Biblia, yung magagandang points, yung magagandang dahilan, yung mga pangit na nangyari
hindi mo uulitin. Yung magaganda, uulitin mo, gagayahin mo, at pagagandahin mo pa. Gayong naging dalawa yung hari. Bakit? Simpleng tanong ko nga bakit? Di ba? So dahil din ninyo alam nga, tulala kayo, which is simpleng-simple lang nga yun paulit-ulit na lang. Yun yung sinasabi ko. Pagdating sa reliyong, pagdating spiritual, kailangan paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Wala po kayong pagkakamali doon. Kaya po ako naririto. Kaya po, ang tanong, dapat pa magsimba? Magsimba kayo. Maghanap kayo, magsaliksik kayo na magaling magpaliwanag. At ako nga po, tinutulang ko yun Ang bumuhay doon sa anak ng byuda, si Elijah, hindi po, si Yahweh. Ang bumuhay po kay Lazarus, ang Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ni Elijah. Ako magtatanong. Tatanong naman ako. Ayaw niyo magtanong, di ako magtatanong. Sige na. Yan po yung classic. Actually po, sa totoo lang po, baka binablangko nila ng Diyos yung isip nila para yung maipakita na kailangan natin ng gabay. Last word na tayo. Napagalitan ko na itong dalawang. Hindi po, animated lang po talaga si Sina. Hindi naman, naintindihan nila ako. Makapatayin na ako nito. Sige, Tata Bert. Sa tagal ko na rin po sa center, no? Katulad ng binanggit sa Biblia, marami na rin po ako natuklas ang miracles. At ang miracle po ng Diyos, hindi po talagang direktang binibigay niya. May mga tao siyang ginagamit para magkaroon ng katuparan nito. Maganda maging paliwanag ni Senyor sa mga tinalakay po natin ngayon. At nawa, kayo dyan na nakikinig, maging bahagi din po kayo ng miracles ng Diyos. Marami po tayong gagawain at kinakailangan na magkaroon ng katuparan nito, gawin nating maliwaga o milagro ng Diyos sa pagtutulungan po natin. Darating po ang Pasko, marami po tayong tutulungan ng mga bata. Marami po tayong pasasayahin ng mga bata. At nawa, maging bahagi kayo ng miracles na iyan para sa mga bata. Salamat po. Thank you po, Tata Bert. Sa akin naman po, milagro po talaga yung bawat tao. Yung tumulong ka po, napaka-malaking milagro po yun. Sa gabing ito, kahit tingin niyo po, nagalit si Senyor. Ano na po kami, sanay kami dyan. Baka kasi, hindi, ganyan po talaga Senyor. Lalo na kasi syempre, ang Diyos, ang Ama, ang pinag-uusapan. So, yung mga ganyang kinukorek, ay no po, yan po, milagro. Kasi kami po, hindi talaga namin alam. So, tama lang na i-correct yung mga pagkakamali. Dahil dun ka po matututo. Yan lamang po. Alam niyo po, sa mga hindi po nakakaalam, pang-apat na beses na po namin babasahin ang libro. Pang-apat na, correct? Pangatlo. Actually, ako kasi nagbasa ng isang beses. So kami tatlo, ako po pang-apat. Sa bawat pagbabasa namin from cover to cover, marami po akong natutuklasan na bago. Na hindi ko natuklasan sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, at sabi ko nga, pang-personal ko, pang-apat. Kaya po siguro mas nagiging dalubasa na ako kasi 4 na beses ko na nabalikan. Tata Bert, 2 yata. 3, ikaw? 2. Napaka-talinghaga. Kaya po, sama-sama tayo. Kaya nga po may tanungan question tayo. Tanungan question. Tanungan ng question pa. Dahil gusto ko rin po matuto. Dahil alam ko po, bibigyan po ako ng dunong ng Diyos para sagutin ang mga tanong na inihanda ninyo para sa akin. Dahil sa bawat pagsagot, nakukuha ko po ang talino, ang mga bagay-bagay na hindi
Hindi po nila pagsagot, hindi po yung kakulangan nila o kamangmangan. Matalinghaga po ang Diyos, maaaring pablangkoy ng isip natin, matitigasin ang dila natin, para po ipakita sa inyo na kailangan natin ng gabay. Relihiyon, simbahan, misa, o ano man yan, ano man relihiyon kayo, hindi po ako tumututol. Hanapin po ninyo ang sagot. Ano man relihiyon po ninyo, hindi po ako tumututol. Dahil wala pong relihiyon na magtuturo ng kamalian sa isang tao. Intindihin lang po, binigyan po tayo ng sapat na isip para intindihin kung meron kang patutunguhan o wala. Sa ganang akin po, hindi po ito isang relihiyon, kundi ito isang kwentuhan na binubuklat natin, imbis na comics, ay Biblia. Ang pinag-uusapan natin ay hindi chismis ng politiko o mga artista, kundi mga buhay ng mga sinaunang tao na ang tawag ay propeta, ang tawag ay hari, ang tawag ay tagahatid ng mga salita ng Diyos. Sa mga nakakasama po namin, tulad ni Gina na palagi, alam ko, malaki ang babago ng buhay mo. Sa mga iba po na paminsan-minsan, sana po, dalasan niyo po. Sa ngayon pa lang po, nakatagpo sa amin, practicein niyo na po makasama kami sa bawat pagbabasa ng Biblia. Dahil ang pag-aaral niyo po, ang pagsaliksik niyo ay kasabay po ng aming pag-aaral at saliksik. At nang sa dulo po, makita po natin ang totoong katotohanan na merong buhay na Diyos na makikinig sa ating dasal, nabibigyan tayo ng kasagutan, at higit sa lahat, sabi ni Elijah, Diyos ng buhay, na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng lahat ng ating hinihiling, at makakasama natin sa ating buhay. Ako po si Anthony Bibero, mula po sa AGT. Maraming pong salamat. Magandang gabi po. Ako po si Angelia Neras. Salamat po. Si Tata Bert po ito, and by the way, meron nga po palang gamutan bukas na being a Wednesday, at para doon sa mga interesadong mag-join din po sa amin, meron pong novena prayer, 8 o'clock po. Maraming salamat. Hindi binigit ni Tata Bert. May lecture bukas. Ay, yes! Yung repeat nga po pala nung lecture ni Senior nung nakaraang Sabado, napakaganda po noon. Yes. Bye! Bye po. Thank you po. God bless.